May mga araw sa buhay ng tao na matagal pinapangarap. Mga araw na iniisip, pinaplano, at hinihintay sa loob ng maraming buwan o maging maraming taon. Isa sa mga ito ang araw ng kasal, isang simbolo ng panibagong simula, pangako at pagbuo ng isang bagong buhay. Ngunit paano kung ang araw na dapat sana ay puno ng saya ay mapalitan ng pag-aalala? Paano kung ang babaeng ilang oras na lang ay maglalakad na sana sa altar ay bigla na lamang mawala nang walang bakas? September 2013 sa Bacolod City. Ang dapat sana ay ordinaryong umaga ng huling paghahanda bago ang kasal ay nauwi sa isang sitwasyong walang sino man ang inaasahang mangyayari. Habang lumilipas sa mga oras, ang simpleng pag-aalala ay naging takot, at habang lumalalim ang investigasyon, may isang lihim na unti-unting nabunyag. Isang lihim na magbabago sa direksyon ng buong kaso. Ito ang kwento ng pagkawala ni Realyn Gapuz. Si Realyn Gapuz, 29 years old, ay nakatakda sanang ikasal kay Mark John Benedicto, 30 years old. Ayon sa mga impormasyon, 3 taon nang magkasintahan ang dalawa at nasa huling bahagi na sila ng paghahanda para sa kanilang kasal. Ilang araw bago ang itinakdang seremonya, katulad ng maraming bride-to-be, abala si Realyn sa iba't ibang detalye ng kasal. Mga listahan ng bisita, huling mga bayarin, at iba pang kailangang ayusin. Noong gabi ng September 8, isinagawa ang kanyang bridal shower kasama ang ilang malalapit na kaibigan. Batay sa mga salaysay, normal ang kilos ni Realyn noong gabing iyon. Wala umanong malinaw na senyales na siya ay may mabigat na problemang dinadala. Makikita sa mga litrato at kwento ng mga nakasama niya na nakikisalamuha siya na maayos. Walang indikasyong may kakaibang mangyayari sa mga sumusunod na oras. Ngunit kinabukasan, ibang kwento ang naghihintay. Bandang 9:00 ng umaga noong September 9, dumating ang isa sa mga kaibigan ni Realyn upang ibalik ang susi na naiwan matapos ang bridal shower. Sa una, walang sino man na nag-isip na masama. Inakala nilang nagpapahinga lamang si Realyn. Natural lamang iyon matapos ang isang mahabang gabi. Ngunit habang tumatagal, may kakaibang pakiramdam na nagsimulang maramdaman ng mga tao sa paligid. Walang sumasagot sa tawag. Hindi siya makontak. Hindi rin siya makita. Nagsimula ang paghahanap. Tinawagan ng mga kaibigan, tinawagan ng mga kakilala. Sinubukang alamin kung may pununtahan siya. Ngunit walang makapagbigay ng malinaw na impormasyon. Unti-unting napalitan ng kaba ang pagkalito. Lumipas sa mga oras, at sa halip na abala sa paghahanda para sa kasal, naging abala ang lahat sa paghahanap. Kalaunan ay nai-report sa pulisya ang pagkawala ni Realyn. Sa mga unang bahagi ng investigasyon, karaniwan ang proseso. Kailangan alamin ang huling lugar kung saan siya nakita. Kailangan tukuyin ng mga taong huling nakasama niya. At kailangan siyasatin ng anumang maaaring magbigay ng direksyon sa kaso. Sa puntong iyon, wala pang malinaw na sagot. Mas marami pa ring tanong kaysa impormasyon. Bilang pinakamalapit kay Realyn, isa sa mga unang tinignan ng mga investigador ay si Mark John Benedicto. Karaniwan sa mga ganitong sitwasyon, nasuriin ng mga taong pinakamalapit sa nawawala. Sinuri ang kanyang mga kilos at timeline. Kasabay nito, nagsimulang kumalat ang iba't ibang usapan. May ilan nagsasabing maaaring nagbago ng isip si Realyn. May ilan ding nag-isip na maaaring nakaramdam siya ng pagdududa sa kasal. Ngunit para sa kanyang pamilya, mahirap paniwalaan iyon. Ayon sa kanila, wala nakitang palatandaan na umatras siya sa planong pagpapakasal. Patuloy ang paghahanap
Patuloy din ang paghahanap ng anumang detalye na maaari magbigay linaw. Habang tumatagal ang investigasyon, isang mahalagang impormasyon ang lumitaw. May ulat na nagkaroon umano ng hindi pagkakaunawaan sina Rialyn at Mark John ilang araw bago ang kasal. Ngunit ayon sa impormasyon, tungkol umano ito sa paghahanda para sa kasal. Mariin ding itinanggi ni Mark John ang anumang kaugnayan sa pagkawala ng kanyang fiancé. Habang sinusuri ang iba't ibang posibilidad, dumating ang September 10, ang mismong araw na dapat sana ay kasal ni Rialyn. Sa halip na musika, bisita at pagdiriwang, paghihintay at pag-aalala ang namayani. Pagkaraan ng ilang araw, may isang mahalagang impormasyon na lumitaw. Isang malapit na kaibigan ni Rialyn na nagbigay ng detalye sa mga otoridad. Ayon sa kanilang salaysay, may isang bagay na hindi pa nalalaman ng karamihan. May isa pang lalaking nauugnay kay Rialyn. Isang pangalang hindi pa lumilitaw sa mga unang bahagi ng investigasyon. Randy Angeles. Batay sa impormasyong ibinahagi, nagkaroon umano ng relasyon sina Rialyn at Randy noong mga panahong nagtatrabaho pa siya sa Cebu. Sa mga sumunod na hakbang ng investigasyon, naging mahalagang bahagi ng kaso ang impormasyong ito. Habang sinusubukan pagsama-samahin ng mga investigador ang timeline ng mga pangyayari, nagsimula umano mabuo ang mga malinaw na direksyon. Pagkalipas sa mga buwan, natuntun si Randy. Noong una, itinanggi niya ang pagkadawit sa pagkawala ni Rialyn. Ngunit habang nagpapatuloy ang pagtatanong at paglalatag ng impormasyon, nagbago ang direksyon ng kanyang mga pahayag. Kalaunan, inamin niya ang mga pangyayaring naganap matapos ang bridal shower. Batay sa kanyang salaysay, nagtungo siya sa Bacolod at hinanap si Rialyn. Nagkaroon umano ng komprontasyon at mula roon, nauwi ang sitwasyon sa trahedya. Matapos ang mga sumunod na hakbang sa investigasyon at search operation, natagpuan ng mga labi na kalaunan ay nakilalang kay Rialyn. Batay sa isinagawang pagsusuri, lumabas ang mga natuklasan na naging bahagi ng ebidensya sa kaso. Sa pag-usad ng kaso, iniharap sa korte ang mga ebidensya at mga impormasyong nakalap ng mga otoridad. Sa huli, nagkaroon ng hatol sa kaso. Ngunit para sa pamilya, may mga bagay na hindi kayang ibalik ng anumang desisyon. Hindi na maibabalik ang isang anak. Hindi na maibabalik ang mga planong hindi natuloy. Hindi na maibabalik ang araw na dapat sana ay isa sa pinakamasayang alaala ng kanilang buhay. Lumipas man ang mga taon, nananatili ang bigat ng mga tanong at alaala. Ang kasong ito ay naging paalala kung gaano kabilis magbago ang direksyon ng buhay at kung paanong ang mga lihim, gaano man katagal maitago, ay maaring magkaroon ng malalim na epekto sa maraming tao. Dahil minsan, ang mga kwentong nagsisimula sa pangarap ng isang bagong simula ay nauuwi sa katotohanang walang sino mang naghanda na harapin.